Ayan, tara, gumala tayo sa Talaan Beach Resort. At dahil katatapos lang ng fiesta na kaugalian ng nating mga Pilipino, ang maligo sa mga batis, dagat, or swimming pool pagkatapos mag-fiesta. May mga tira pang pagkain kahit paano kaya yan. Napagdesisyonan namin na maligo sa beach gamit ang mamahaling tricycle ng aking uncle. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ang Talaan Beach ay located sa Babatngon, Leyte. Kung usual na daan ang dadaanan natin para makapunta ng Talaan, ay pupunta muna ng Tacloban from Alang-Alang. Pero dahil marami ng diversion roads, ang dinaanan namin ay yung daan from San Miguel, Leyte. Walang nakalagay kung anong pangalan ng resort pero katabi siya ng Kuya Jerome's Resort. Bago kami makarating sa pupuntahan namin, katakot-takot muna na bundok ang mga dinaanan namin ng tricycle namin na karag-karag ay nakailang beses kami nagtulak paakyat ng bundok dahil wala talaga, hindi kaya umakyat ng aming tricycle. Maayos ang daan papuntang Talaan. As you can see, ang mahirap lang puro pabundok. Medyo mataas at paggamit nyo ay sirain na tricycle, tas ang dami nyo pa talaga maglalaka na iba sa inyo. Ilang beses din kami bumaba at tulak but the experience was really fun and enjoyable. By the way, yung tricycle na yan ng aking uncle ay madalas mabuhusan ng hininga at gasolina. Binabaliktad lang yung konting alog-alog, aandar na naman. Sabi nga ng aking bulilit, it's magic daw. Bago nga pala kami pumunta sa resort ay may isa pa kaming pinuntahan. Pero medyo hindi namin nagustuhan kasi mataas yung tubig na sa cottage na mismo yung tubig. Hindi masyado may enjoy ng mga bata pag mismo sa mesa na namin yung tubig. Kaya lumipat kami at umakyat ng 3 bundok para pumunta kay Kuya Jerome's. Ito ang unang resort na pinuntahan namin. As you can see, super lapit ang cottage sa dagat. As in, ang cottage ay nasa dagat na. There, look oh. At dahil hindi nga namin nagustuhan ang una, so ayan, umarangkada na naman kami paakyat at nagtulak na naman kami ng tricycle. Tas siguro mga 3 kilometro nilakad namin. Ayan, ang aming ulirang driver ay ang aming butihing uncle na isang sabi lang, maasahan namin talaga. At ayan, nakarating na kami sa resort. Pinuntahan na namin to dati mga year 2019, before pandemic. So, sinuggest ko na dito na lang kami ulit. Worth naman yung pagod at hirap namin kasi tingnan nyo naman, ang ganda ng view. O, diba? Hindi ko maalala kung mayroon silang placard sa taas ng resort kung anong pangalan, pero parang wala kasi yun ang una kong hinanap. Nag-rent kami ng cottage, buti na lang may isa pang cottage na natitira kasi medyo punuan ang mga beaches doon. Though hindi siya weekends, talaga lang siguro nahilig gumala ng tao. Humihirit pa kami kay ate na caretaker na bigyan na kami ng discount dahil mga alauna na yon pero hindi talaga siya pumayag. Ang unang mapapansin mo dito sa Talaan ay ang napakalinis na dalampasigan nila. As in wala talaga akong masabi kaya ang dagat nila super linis din. May mga isda pa nga dyan na lumalangoy sa may dalampasigan. At pag nasa tubig ka, minsan nasa mga paa sila. At dahil season ng mga jellyfish, may lambat silang ipinalilibot sa resort nila para hindi makapasok ang mga nakamamatay na dikya. Hindi ka matatakot para sa mga bata dahil sa may lambat na sila at halos walang alon dito. Ilang beses na kami nakaligo dito at isa lang masasabi ko, napaka-safe niya sa mga bata. Maliban na lang siguro pag sobrang kabuanan na ng mga dikya, yun lang ang delikado para sa lahat ng naliligo. Simple lang ang dala naming pagkain. Nagluto lang kami ng pansit at spaghetti, tas may mga saging at kamote. Tapos mayroong toyo. Dahil ang pinunta namin dito ay pagligo, hindi pagkain. Explanation ng walang budget sa pagkain. Charot lang yun. Pero enjoy naman kaming lahat. Ewan ko kung sino ang kumuha ng video na ito, pero dahil nandito na siya, isali na natin. Ayan, ang kapaligiran ng beach resort na pinuntahan namin.
Ayan, ang mga bulilit namin na gutom na dahil pagkarating pa lang diretso agad sa tubig. Kaya ang ending, pagkadating sa bahay may mga trangkaso, ubo at sipon. Kasama namin ang aking tiyahin, uncle, ang pinsan ko at mga asawa at mga anak ng mga pinsan ko. Masaya kami lagi pag magkakasama dahil simple man ang buhay, hindi man marangya basta masaya ang pamilya, napakalaking blessings na ng may kapal yun. Nakalimutan namin palagyan ng hangin ang arm floaties kaya magkanda utot kami ng pinsan ko sa paglagay ng hangin sa floaties na yan. Naubusan na kami ng hangin, hindi pa rin halos lumalaki yung floaties na yan. Kakaloka kaya tinatawanan nila kami. May dala kaming 2 salbabida para sa mga bata. Siyempre, para ano pat mayroon vulcanizing shop ang mga uncle ko. Ang mga maliliit ay kanya-kanya silang dala ng laruan nila dahil kung hindi, tiyak may riot na magaganap sa mga bulilit namin. Enjoy na enjoy kami dito dahil para ka lang nasa pool tas yung dagat hindi siya yung tipong biglang malalim. Kagaya sa ibang beaches na matatakot ka pumunta sa medyo malayo. Hindi rin malamig ang tubig dito, medyo mainit siya lalo na nung umulan ng malakas, mas lalong medyo uminit ang tubig at gumanda ang dagat. Beach ang kadalasan bonding ng pamilyang Pilipino. Dito tayo gumagawa ng mga memories na dadalhin natin sa buong buhay natin. Ito yung araw na wala tayong iniisip na problema. Ang nasa isip lang natin ay mag-enjoy tayong lahat. Ang problema ay hindi nawawala, parte na yan ng buhay ng tao. Kaya dapat lagi nating piliin ang maging masaya at kontento sa buhay natin. Pero, hindi matatawaran ang saya ng mga bata pag nasa dagat sila. Alam kasi nila na buong araw sila maglalaro sa tubig at walang sasaway sa kanila. Halos, hindi rin kami umahon sa tubig. Umahon na lang kami nung tinawag na kami ng uncle namin na uwi na kami dahil na mag-aalas 5 na daw. Gagabihin na kami sa daan dahil ang biyahe ng tricycle namin ay siguro mga 2 oras. Kung hindi ko pa nababanggit, 400 ang binayaran namin sa cottage. Mayroon silang cottage na may video okay, hindi ko lang natanong kung magkano. Maraming katabing resort ang napuntahan namin. Yung parang 5 pa yata ang katabi niya sa hiliran yon at yung ibang resort ay pwede mag-overnight at may pool sila. So expected medyo may kamahalan ng cottages nila at accommodations. Ang maganda dito sa Tulaan ay napaka-presko pa ng beach nila, hindi pa nasisira ng tao at ang ganda ng view dahil magubat at mabundok pa siya. Wala pa masyadong kabahayan at hindi pa nako-commercialize yung lugar, so mai-enjoy nyo talaga maligo at magbakasyon dito. Pinuntahan ko ang ibang resort pero slight lang ang pag-video ko kasi nahiya ako kumuha ng maraming videos talaga. Dahil ang privacy din ng mga naliligo at nagbabakasyon doon, syempre hindi ako nagpaalam sa kanila. Sa dami ba naman nila? Pag ako nag-video ng isang lugar, madalas umiiwas ako sa masyadong focus ng tao. Dahil kailangan natin intindihin na hindi lahat ng tao ay gusto na navivideohan. Kahit ako, priority ko pa rin ang privacy ko. Ayan ang mga cottages, as you can see sa video ko. At ang iba pang mga resort na mga katabi. Mayroon modern at mayroon talagang typical design ng mga accommodation sa beach na yari sa organic materials. Timing na pagpunta namin mayroong promotion ng The Bar. Ang galing no, parang marami na yata nabenta si Kuya kasi marami na siyang bukas na karton. Doon siya nakatambay sa Kuya Jerome's Resort. Ang dami kasi talagang tao nung time na yon. Iwan ko ba kung bakit ang araw na yon ay matao, hindi naman weekend. Sana ang lugar na ito ay mapanatili ng gobyerno ng Babatngan Leyte na hindi masira ang kalikasan, hindi payagan ang masyadong pag-commercialize at i-priority nila ang paglilinis lagi sa shorelines nila dahil napakaganda talaga dito. Hindi po hangin ang dalampasigan dito kundi mga magagandang bato na pwede pang ipang-display yung mga nakikita natin sa mall. Kanya-kanyang linis sa paligid nila ang mga may-ari ng resort dito.
At kita nyo naman sa paligid, walang basura. Mayroong ibang resort naman na walang tao. Siguro hindi yata siya open sa public, baka for private lang sila or pamilya lang talaga ang pwedeng gumamit. Bihira rin ang mga kabahayan dito at walang tindahan, kaya kung plano nyo na mag-enjoy at mag-bonding dito, ay siguraduhin na mayroon kayong dala ng mga kailangan nyo like mga pagkain, inumin at tubig. At pagkaalis nyo, dalhin nyo rin ang basura nyo ha. Huwag magkakalat sa dalampasigan, nakakaya kay Mother Earth. Pagdating ng 4:30 ay pack up na kami pauwi. Ang mga bulilit namin ay nag-iiyak na dahil ayaw umahon sa dagat. Ayan, dala-dala na namin ang aming inuming tuba. Kampay! Pauwi na kami. Kawawang aking tiya dahil syempre may edad na siya, maglalakad na naman siya ng ilang kilometro. Kita niyo mga bundok na yan? 3 kilometrong akyat baba ang gagawin namin para makarating kami sa pinakababa at para makasakay ng tricycle. Ang mga bulilit namin ay nagmamaktol na dahil pati sila ay maglalakad din pababa. Bawal kasi sila sumakay dahil matarik din ang pababa. May hirapan ng aming ulirang driver. Kakaloka talaga ang aming adventure sa Tulaan. Buti na lang sa hapon wala ng araw, kaya masarap na maglakad sa bundok. Kada ahon, hala sige bira, tulak sa aming magarang sasakyan. Ang ganda ng view pag nasa taas ka na ng bundok. Dahil nga sa sunset, kaso hindi ko na nakuhaan dahil drained ang aking karag-karag din na cellphone. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli! Bye-bye!